Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan sa ating pong palatuntunan hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Ayan suportado raw ng hugpong ng panggagago. Pagbabago. Pagbabago ng alin? Congressman Velasco came to Davao City to personally meet me. Yan. Nagpunta raw si Velasco sa Davao para makipagkita sa kanya ayon kay Sara for President. And discuss hugpong ng pagbabago. He intimated that there will be a speakership vote. Mga kaibigan, pinakita yun para yung mga congressman, dito tayo, di ba? Ito ang ating atchoy ngayon sa Kwan. Ang rubber stamp ngayon dyan sa Kamara. Dito tayo. Marami nang nakuha yan si Cayetano na yan . Kaya papalitan na natin. Parang ganun lang, di ba? Pero pagbabago, nasaan ang pagbabago? Etc. Bueno, kayo na magsabi. Kung dito po, tunay na walang pakialaman. Si Ka-Percy Lapid, kumabanat. Rapid Fire! Sabi ulit ni Cayetano, I will not let you burn this house down. Di ko pa intulutang sunugin mo itong bahay na ito. Yan, sabi ni Caldero Cayetano. Yan. Kay Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco, anak ni Presbiterio na dating justice ng Korte Suprema, ngayon gobernador sa Marinduque. Alam nyo, speaking of justice, sabi ko nga sa inyo may mga bagay na halimbawa, pwesto. Alam nyo, mga taong yan, hindi na dapat binibigyan ng ipinagbabawal sa batas. Nahahawak pa sila ng ibang pwesto. Di ba? Tagal nyo naging maestrado sa Korte Suprema. Di ba? Tapos politika rin ang bagsak nyo. O di sa makatwid questionable lahat ng desisyon ninyo. Eto ngayon lahat ng mga sinasabi natin nung araw, nagkakatotoo na Yan lamang kamakailan yung sa survey. 91% raw si Presidente Digong nyo. May tumawag nga sa akin sa abroad, Canada. Mga kaibigan, ano sabi? Imposible yan Hindi pa nangyari yan. Sintido ko lang Hindi ka namang nangangailangan maging matalino para ang daming tanong sa survey, wala silang nasagot dyan Ni isa na paliwanag. Mga kaibigan Di ba yung mga sinasabi natin? Alam nyo, may mga posisyon, halimbawa maestrado, dapat pinagbabawal na yan na humahawak ng ibang posisyon pagkatapos na makapagretiro ka sa iyong pwesto. Katulad lang nung halimbawa, yung mga gumagawa ng konstitusyon. Sabi ko nga, pwede tayong magpalit lang ng saligang batas kung may mga kondisyon. Kung yung mga magpapalit ng saligang batas,
iboboto natin ng bukod. Hindi po pwedeng ang ipagkakatiwala mo ang pagpabago sa saligang batas sa mga nakaupo na sa gobyerno ngayon, lalo na sa Kongreso at Senado. Tingnan ninyo mga pinagagagawa nila. Yan ba pagkakatiwalaan ninyo? Yan ba mga taong yan na swapang? Diyan nyo sa kamay nila ipagkakatiwala ang paglikha, pagsulat ng saligang batas ng Pilipinas. Gago ka pag sinabi mong payag ka. Hindi ho ba? Kasi po, mga kaibigan, sagrado yung saligang batas eh. At ang unang-una, yung mandate ng Kamara at ng Senado, hindi ho para sumulat ng saligang batas. Kung hindi para gumawa ng mga batas, enabling laws. Mga kaibigan, iba ho ang konstitusyon sa mga enabling laws. Katulad ng mga batas sa Revised Penal Code, di ba? Iba yan. Yan ang trabaho nila. Gumawa niyan. Mga batas na hindi pwedeng sumalungat sa mga probisyon ng ating saligang batas. Tapos may temerity si Cayetano na magsabing binaboy ninyo ang Kamara, konstitusyon, mga ganon, di ba? Yun lamang pork barrel in any form. Kahit na anong tawag mo dyan. Kahit tanggalan mo pa ng pangalang pork barrel yan at na-discovering yan pork barrel, mga kaibigan, ano yan? Di ba labag yan sa saligang batas? Saan ka kumuha ng mandate na bigyan mo ng 2 milyong pabaon para sa bakasyon ng mga congressman matapos mong i-adjourn ang session? Di ba? Nakakakita. Saan mandate yun? Hingi nga. Kung makapagsalita ito, ang dami mo nang nilabag na batas eh. Ang gawin mo ngayon, abay isumiti mo. Yung pera na pambayad doon sa mga ginamit ninyong supplier, contractor, doon sa ginanap na ASEAN na hindi mo pa binabayaran. Di ba? Yun ang asikasuhin mo. Kasi may batas yun eh. Within a period of within certain period, kung 60 or 90 days yata sa batas, kinakailangan after o before yung certain period na yung mag-lapse, kailan maibigay mo na lahat ng dapat mong bayaran. Hindi ba? At magsumiti ka na ng iyong kung saan mo ginastos yan. Ayaw nila. Bakit? Hindi ba kayang ipaliwanag? Yung mahigit sa 300 million? Kung makapagsalita ito si Cayetano, akala mo, daig pa si Virgin Mary. Lahat na lang tama siya, no? Pagka ganyan ang isip mo, lahat tama ka. May tama ka. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi niya, remember that I love this institution. 1998, nandito na ako. Yan. Kaya nga lumala eh. Lumala ng lumala, nandiyan ka na kasi. Ito pa sabi, marami na akong gulayat na kinalaban. Sino kaya yung gulayat na yun? I have fought many Goliaths already sa English.
Marami. Di ba si Goliath, higante yun? Di ba? Oh, mga kaibigan. Marami na raw siyang kinalaban na higante. Yun. Tingnan nga natin kung malalabanan mo yung higante ngayon. Di ba? Oh, so kung gawin nyo, ipapasa budget, magkakampi tayo dito. Yan. Tingnan mo, pero merong merong premise. Magkakampi tayo. Bakit? Kasi yung higante ngayon, yun na nag-uutos, ipasa nyo yung budget eh. Ha? Oh. Yun di niya kayang labanan, di ba? Marami na siyang kinalaban. Yun lang di niya malabanan. Kung gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. Ha? Pero, if you try to burn this house down, kala mo guardian ng ng kamara ha? Kala mo si si Miguel Arcangel, ha? Na ginawang gwardiya sa halamanan ng Eden. Di ba? Nung palayasin ng tao ron, sa halamanan, mga kaibigan, si Eva at si Adam, pinalayas doon, di ba? Sinipa rin eh. Nasipa, katulad natin eh. Sabi nung tumawag eh, di ba? Ngayon, yun ang gusto maging papel yata ni Cayetano, gusto niyang palabasin. Na if you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Parang hindi bading, Machong-macho eh. Parang hindi bading, di ba? Nagsasalita. Tutusin nyo. I was told very, very early that because of COVID-19, ito pa, may sinabi pa ito eh, talagang di masusunod yung October at tapusin ko muna ng December. Ayun. Ang problema nga, yung isa, si Velasco raw, matigas ang ulo. Ba siya hindi, Oh, siya lahat yung yung nasa mabuti. Ang iniisip lang, power, yun. Oh, hindi rin niya iniisip yun. Ang iniisip lang, makaupo. Oh, hindi niya rin iniisip yun. Puro doon sa kalaban ng bato eh. So, hindi iniisip ang institusyon. Ba, iniisip mo ba yan? Ba't ang dami yung pork barrel? Diba? Ang laki ng pork barrel ninyo. Sa panahon mo yan. Oh, ikaw ang pasimuno niyan, ibig sabihin. Diba? Ikaw ang promotor niyan. Kung budget ng opisina mo, ikaw ang promotor. Hindi iniisip yung image ng ating bansa. Image na. May image pa ba tayo sa ibang bansa? Ang image ngayon, tanungin mo ko, image ni Presidente Duterte ngayon sa ibang bansa? Di ba sabi ko sa inyo, pag nabanggit ang pangalan niyan pinagtatawanan? Ang tawag sa English doon, crackpot. Mga kaibigan, crackpot. Ginagawa siyang crackpot. Pag nabanggit ang pangalan ni Digong nyo, pinagtatawanan, hindi natatawa. Pinagtatawanan. Tama rin si Obama nun eh. Nung una, di ba, sabi? In-approach niya raw di ba? Si Obama, dito sa ASEAN yata, na nagpunta rito si Obama. Oh, mga kaibigan. Sabi niya? Nilapitan niya eh. Wala siyang protocol, di ba? Bigla na lang niyang kinausap si Obama. Alam niyo, very kuwan ng dyan eh. Ang mga security ng US President. Bigla siyang pumasok eh. Sabi niya, I'm President Duterte. Kung ano sinabi niya. Di ba minura nga nung pagkatapos. Alam niyo yung sabi ni Obama, he's a very colorful guy. Pag sinabi siya yung colorful ka, medyo yun. Hindi magandang reputasyon yun. Di ba?
meron kang reputation. Kaya nga lang, masama ang reputation mo. Pag sinabing ikaw ay colorful guy, mga kaibigan, di ba? Kaya tama rin eh. Ngayon ay na papagtanto natin, tama rin si Obama nun, di ba? Oh. Anong image ng bansa? Wala na nga tayong mukhang iharap eh. Di ba? Unang-una, iginagawa tayo lagi ng kaaway nitong namumuno ngayon na hindi iniisip na manganganib ang kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Meron pa sinabi ito eh. Si Cayetano, hindi ko makita eh. Yung pong sa kabila raw, pinalilitaw niya na isang napakalaking sakripisyo sa kanila ang magpunta sa kamara o kaya lumabas para gampanan nila yung tungkulin nila. Di ba ang tungkulin nila pumunta sa kamara para gumawa ng batas, di ba? At yung iba pa nilang mga trabaho na may kaugnayan sa paggawa ng batas. Ngayon, ang pinalalabas niya, para bang napakatapang na nilang tao pag nagpunta sila sa Kongreso dahil may COVID. Ha? Ang pagkakamali niya lang daw, sinasama niya pati yung asawa niya. Ha? Kasi, congresswoman din daw yung asawa niya. Ha? Ibig sabihin, nanganganib ang buhay nila. Yung mga mamamayan, araw-araw nasa labas eh. Di ba? Inagahanap ng ikabubuhay nila. Ginamit mo pang katangian yun. Anong gagawin ninyo? Para kayo ibig mo sabihin utang na loob namin yun. Ha? Parang si Presidente Digong nyo, di ba? Hindi lumalabas. Utang na loob ng taong bayan, bakit siya nasa Malacanang eh? Ha? Ang gagawin lang upo. Ha? Nakakala mo kung sinong magmumura pa. Once in a while. Ha? May kwintas pa rito yung antivirus. Ha? Ano yung pangalan nun? Tawag nun. Ha? Kumbaga panlaban sa kulam Ha? Mga kaibigan, di ba? Anting-anting din Yun ang mga modernong anting-anting ngayon. Mga kaibigan, pagkatapos, may may alcohol na, steam, di ba? Nag-i-steam yung musok-usok pa Tapos tayo, gusto niyang gawin, lagyan ng gasolina yung face mask mo, para ma-disinfect. Lintik no? Tapos di mo na ulit siya makikita. At doon naman sa pagsasalita na niyang yun, may lipad-lipad dito Baka pumasok sa ilong ko tong buwisit na ito. Ngayon, merong merong pang, yun? Isang beses lang magpapakita, ang sasabihin lang, MECQ, GCQ. Mga kaibigan, si Trump walang pakialam sa sa virus, nakalabas na, di ba? Nagtanggal na naman ng face mask. Nagtatrabaho, lumalabas. Yun ang public servant. Katulad din ng ibang mga leader. Di ba? Mga kaibigan, walang iniisip kundi tignan ang kalagayan ng mamamayan nila at paano sila tutugon dun sa pangangailangang makikita nila. Wala na too late na tayo Yung mga tulong-tulong na yan, huli na yan, wala na yan Tapos 91%, sipin mo yun, mga kaibigan. Yung ginawang survey na yun, may pinaplano yun, tandaan ninyo, sinabi ko, itaga nyo sa bato. Ako, suspecha ko, bakit isinama ang Chief Justice of the Supreme Court? Wala naman pakialam ang tao dyan
Di ba? Hindi nga kilala yan eh. Yung Chief Justice yan eh. Nakakakilala dyan. Tayong mga nagbabasa, talagang tinitignan natin kung ano ang lagay, sitwasyon ng ating bansa. Pero karamihan naman, hindi ganyan eh. Di ba? Lalo na ngayon, walang mga dyaryo. Sino bibili ng dyaryo ngayon? Di ba? Kaysa ibili ng dyaryo, pandadagdag sa ulam yun, malaking bagay yun. Di ba? Sa makakain. Karamihan yan, hindi sila interesado kung sino yung Chief Justice na yan at kung ano yan. Akalain mo isama sa survey, ang taas daw ng survey nun. Bakit? Pinataas ang survey. O si Cayetano, ang taas, ba't sinipa nyo? Di ba? Mga kaibigan. Yung botohan na yan sa kamara hindi, sabi nung isa na nag-text sa atin, di ba yan nagpapahiwatig na talagang hindi na marami ang sumusuporta dyan. Magkakaalaman tayo pagbukas ng kamara. Yung mga sasama pa rin kay Cayetano, sigurado yun. Aklas na sa ruling party yun, di ba? Kahit pa sabihin yung hindi sila aalis sa partido, pero in principle, kuha na yun. Wala na yun, di ba? Swapang yung mga yan Ang gusto lahat niya, lagi nakikinabang para si Cayetano. Pag hindi nakikinabang yan, babanatan niya yung administrasyon. Ganun yan Di ba? Kasi hindi siya kasali. Pero pag kasali siya, ako tandaan nyo ni katiting na paghanga, simula't simula, wala ako niyan. Kay Cayetano. Alam ko nanloloko Ang hirap lang ko sa mamamayan, naloloko Hindi ba? Ako hindi ako maloloko niya mga yan Nagsasalita pa lang, alam ko na Sa tagal na natin, ilang presidente na po ang inabot ko. Nagkaisip ako kay Marcos, pero naging tao ako si Macapagal, ang presidente. Mga kaibigan. Nagkaisip ako, Marcos na nakaupong presidente. Ngayon, nagsasalita pa lang yung mga yan. Alam na natin kung nanloloko Ito mga pinagsasabi natin nung ibinalita sa atin nung isang nakikinig sa atin sa Montreal, Canada. Ewan ko kung sa buong Canada ito. Alam ba ninyo na sa Canada pala, libre ang tubig? Libre. Wala silang binabayaran sa tubig. Mga kaibigan. Kaya walang karapatan Ito, kuryente, ubod ng mahal sa atin ngayon. Mga kaibigan. Saan kinukuha ng tao yung mga pambayad na yan? Lalo na sa panahon ng pandemya. Saan kaya kinuha ng tao yan? Mga kaibigan, magtataka kayo. Saan sila kumuha ng pambayad? Ngayon, eto. Lilipat tayo ng paksa. Kasi meron tayong nabasa rito. Ang sabi ho nitong isang tarantadong opisyal ng Destruction of Environment and Natural Resources. Sila ang sumisira niyan tinitiyak daw nila yung publiko na nahahati sa kontrobersyal na Dolomite Sand Project. Siyempre, may gusto. May gusto lang niya yung mga Dutertanings na dedede, Dedede. Ayan po, mga kaibigan. Meron daw, hindi raw, pinagpipilitan na hindi raw na wash out o tinangay ng alon, ng dagat at ng ulan, yung pong
itinambak na dolomite sa Manila Bay. Alam nyo, sabi niya, itong pangalan nito, Assistant Secretary, Secretary, Assistant Secretary lang Darius Niser. Ang nangyari daw dyan, kaya nagkulay paminta na ngayon ulit, lumilitaw na yung yung ilalim, di ba? Militaw na. Ang paliwanag niya, natakban lamang nung walang yatong ayop na ito, no? Talagang tahasan Tahasan kung magwalang yan ang paliwanag. Tignan niyo, natakban lamang daw ito nung kulay gray, kasi kulay gray yun di ba? Itim na gray, di ba? Itim tsaka gray, isa lang yun yung yung puti, natakban daw na, saan ang galing yun? Di sa ilalim nung gago, di ba? Ano yun, nag-flip-flop? Bumaliktad yung yung ibig niya sabihin, napunta sa ilalim yung puti. Kung gano'n ang paliwanag niya, di ba? Describing claims as based on speculation. Speculation daw yun. Haka-haka lang daw natin yun. And draw conclusions. At hilaw na, konklusyon. Dahil sa pagpapalit ng kulay ng ilang lugar dyan sa Manila Bay. Tarantado. Pag tinakban nyo ulit yan, puputi ulit yan. Di ba? Maghahakot na naman kayo, tatambakan nyo ng panibago. Walang katapusan tambak yan. Ayaw pa rin tanggapin ang katotohanan Paano? Pera ito Ang gusto matuloy Di ba? Ubusin talaga yung pera para manakaw nila. Hindi ba mga kaibigan? Ang pondo sa paglilinis niyan, tandaan ninyo, yung pinahihintulutan ng batas sa pamamagitan ng mandamus na iginawad ng Korte Suprema para dun sa writ of kalikasan. Ang sinasabi ron, linisin at alagaan. Matagal na proseso yun. Katunayan, inihingi ng budget yan. At ang nakuhang budget niyan mahigit 4 na bilyong piso. 400 bilyon yata Ayoko, 4 na bilyon ba? Nakalimutan ko Ngayon, yung perang yun, gagamitin mo sa patuloy. Continuing yun. Yung clean up, paglilinis at yung pag-aalaga. Alagaan mo. Paano mo alagaan yan kung hakot ka lang ng hakot ng basura dyan? Nagtalaga doon sa batas na yon ng 13 ahensya na sila ang sama-samang magsasagawa niyan. Yun ang nakalagay doon. Pero hindi sinabi ron, magtamba kayo ng dolomite o kaya gawin ninyong beach yan. Hindi mo malilinis yan Kung wala ka namang ginagawa para malinis mo yung mga mikrobyo at saka mawala yung kapag ka umuulan, hindi na mangyari na pumupunta ang basura dyan. Di ba? Unang-una mo dyan ay yung mga lagusan ng tubig papunta sa Manila Bay na itinatapon ng mga lunsod. Pat kasama na yung Pasig River. Kasama yan. Diyan pumupunta ang tubig niyan, mga kaibigan. Wala naman tayong ginagawang paglilinis Di ba? Gusto nilang ma-jackpot yung pondo na inilaan para dyan. Gusto nilang manakaw. Kaya yan ang inisip nila.
Kasi puti, magmumukhang malinis. Pero, ang tagal ng pag-aaral niyan. Siyensya na yan. Kumbaga, confirm na yan. Na yung dolomite, hindi makatutulong. Makapipinsala pa lalo. Ha? Mabuti sana kung dumi lang eh. Lason eh. Malalason yung mga nabubuhay dyan na kung ano-anong bagay. Yung mga laman dagat, mga gaya ng isda. Meron pang araw dyan yung sa Manila Bay, yung parang ibang klase ng sardinas, yung ginagawang sardinas na isda. Dyan din. Nandyan lang sa Manila Bay. Oh, apektado yun. Pati yung mga sa ilalim na nabubuhay. Dahil doon sa ginawa na yan na dolomite. Katunayan, sa Cebu nga, hindi na makapangisda. Doon sa malapit sa bundok na pinagkunan nila ng dolomite. Ha? Sapagkat umaagos na ron sa dagat. Kaya 5 kilometro mula doon sa area na yon na dati nangingisda ang mga mangingisda ron. Doon lang, hindi na sila lumalayo. Ngayon, kailangan nila lumayo ng 5 kilometro para sila makapangisda. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ay nako mga kaibigan, paulit-ulit na natin yan. Paulit-ulit din ang panloloko nitong DENR eh. Eto ngayon, habang ang pagpasok po ng mga dayuhan ay pinagbabawal dahil sa COVID-19 pandemic, ang Pilipinas po ay tutulong pa sa pagpasok ng mga Chinese nationals nasangkot sa mga ilan daw na industriya dito. Yan, pasukan na naman ng mga illegal dito. Di ba? Bukod sa may bawal na, makakapasok na naman panibagong mga manggagawa nila rito na makapagtatrabaho kahit turista ang punta rito dahil sa visa upon arrival pero wala namang karapatang magtrabaho, makapagtatrabaho. Ito sabi ko galing pala sa China, itong si Teddy Boy Finger Locsin. At nag-usap sila nung foreign minister ng China. At nagkasundo na maglalagay ng fast lane for urgently needed personnel exchanges. Mga kaibigan, papapasukin ng mga inchik dito. Express lane ito. Big sabihin, walang sita-sita ito. Magdala man ng shabu yan, ano man ang dalhin yan dito, wala hong restriction yan. Mga kaibigan, Ang sabi, the fast lane will facilitate with due safeguards. Talagang bibigyan ng VIP treatment. With due safeguards daw. Safeguard. Safeguard. The movement of essential official exchanges and travel by personnel. Ito naman ngayon ang ganito, dito idadivert sa sinasabi nilang fast lane na ito. Para sa custom. Sa custom naman, yung mga kargamento riyan, may parang fast lane, express lane. Hindi sila dumadaan sa mahigpit na proseso. Meron yan kasi may mga section yan, di ba? May section sa customs na dadaanan ng kargamento, kung tawagin green lane. Green lane yun Katumbas yun ng express lane at saka nung fast lane na sinasabi nitong si Locsin. Ang dumadaan doon, yung mga malalaking kumpanya rito. Rostans, yan, sila, yung mga incheck,
SM, yan. Oh, yung mga basta malalaking yan kasi nag-i-import yan eh. Doon dumadaan sa express lane. Ito ngayon ang gagawin nila. Hindi lang natin alam, siyempre kasama na rito pati yung customs, 'di ba? Hindi lamang immigration. Exchanges daw ito, yung papapasukin, padadaanin dito, essential official exchanges and travel by personnel in crucial, ang daming kalokohan ng mga hayop nito, mga kaibigan. Samantalang ito ngayon ang magiging paraan para madaling makapasok ang mga incheck. Siyempre, sasabihin lang nila, kabilang sila dyan. Di ba? Kasi pabor sa China yan, mapapasok nila mga tauhan nila rito. Di ba? So, yun lang ang sasabihin nila, dyan sila. Sa fast lane na yan dadaan. Lusot na lahat yan. Ultimo Shabu ay lusot na dyan. Ito pa isang tagapagtanggol ng incheck. Lahat puro sa interest na ng incheck Samantalang yung mga Pilipino, hirap na nga makabalik dito kung magkakaluwagan na. Hindi na sila rin, ngayon, kahit ngayon, pwede naman silang umuwi, di ba? Pero mahirapan na sila dahil kailangan nilang dumaan sa, para silang, daig pa nila yung dayuhan. Sabi ko nga imbes na kumuha kayo ng Philippine passport, mas maganda bumili kayo ng passport ng incheck. Di ba? Yun ang gamitin nyo dahil yun wala sita. Dadaan ka rito sa fast lane, express lane, mga kaibigan, VIP. VIP lane. Ba't di pa ganun ang tinawag nyo, VIP lane? Yun ang katumbas niyan Mahirap pumasok na Pilipino rito na naninirahan sa Amerika. Kung wala kang Philippine passport, kukuha ka ng visa. Ang incheck libre. Yan po, At dinipensahan din ito palang Department of National Defense of China. Dapat yun ang pamagat nito Kasi po, ang dinidepensahan nito, interest din ng incheck. Ang sabi, ang parang sinasabi nito si Delphin Lorenzana, hindi dapat daw ipangamba iyong kaligtasan, seguridad ng ating bansa dahil sa pagkakasangkot ng isang Chinese state company sa Pilipinas. O yung tinatawag na third telco ng pangalan ay DITO Telecommunity Corporation. Hindi raw yun. Kumbaga, immaterial daw yun. Sabi niya yung 40% na puhunan ng China Telecom dito, telco, doesn't make dito Chinese-owned. Hindi raw nangangahulugang Chinese-owned. Sabi nila sana, dito is owned by Filipinos and they believe that it won't be Chinese citizens who would build dito towers inside military camps. Tingnan ninyo, ako suspecha ko, nag-shift na ng ideology ang mga ang nasa armed forces tsaka to si Lorenzana. Kasi nga, si Lorenzana napapabalita po, tatakbong senador. Kaya, ang pinupuhunan niya, yung pagpayag sa mga pagpapapasok ng mga negosyo at kung ano-ano pa na nakokompromise ang seguridad, security at kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Baliwala sa kanila yun. Siyempre, ito ang kapalit
ng pagtakbo, mga kaibigan. Dito kukuha ng pondo. Sana sa susunod na eleksyon, makita naman natin na hindi ang mga botante ay hindi papayag na iboto nila ang mga taong kamukha nitong sina Lorenzana at iba pang mga kandidato na tinutulungan ng China. Di ba ninyo napapansin lahat ng ipinatutupad dito unti-unti na? Kung ano yung patakaran. Tinan ninyo Hong Kong, sinira ng China, di ba? Ang ganda-ganda sa Hong Kong. Dati, puntahan talaga. Ngayon, sino pa pupunta riyan? Isipin mo, wala namang problema sa ekonomiya ng Hong Kong. Hindi ba? Pinasok ng China. Winasak. Ang ganda-ganda ng ekonomiya ng Hong Kong. Kaya nga, ang daming nagpupunta dyan eh. Di ba? Simula nung pakialaman nila, ayun na, nasira na. Kailan pa babalik ang tao dyan? Wala nang babalik dyan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo ako, pupapuntahin mo China, kahit ilibre mo pa ako ng pamasahe, ilibre mo ako ng hotel, at kung pupunta ako, bibigyan mo ako ng kahit na 5 milyon. Sa inyo na lahat yan. Lapid bumabanat. Lapid fire. Sayang hindi na natin mababasa itong o maipababalita itong bukas na lang yung tungkol sa tuition at iba pang mga sinisingil ngayon ng universidad. Walang hiya na ngayon. Pinayagan ba ito ng gobyerno? Tsak na hindi naman gagawin ito. Sintido ko mo ng isang universidad ngayon sa Cotabato kung walang pahintulot ito ng mga tanggapan ng Department of Education, DepEd, tsaka yung CHED, di ba? Yung Commission on Higher Education. Education ultimo dito, ultimo kuryente. Sinabi ko ito nung unang pinaplano yan, di ba? Pag nangyari yung ganyan, pati internet ng nagagamitin ng eskwela, sisingilin sa estudyante, di kita pa sila. Isa lang ang bayad nila sa internet, di ba? Sa eskwela. Isipin mo, pagbabayarin mo lahat ng nakapag-enroll, lahat yan, kukolektahan mo ng bayad. Kumita pa sila. Di ba? At hindi lang yan, magugulat kayo. Napakaraming sinisingil nitong Notre Dame of Marble University sa mga nagsisipag-aral. Kaya meron ngayong petition para ito ay hindi maipatupad yang katarantaduhang mga paniningil. Kung ano-ano sinisingil. Mga kaibigan, mga babayaran mo yung kailangan sa universidad. Ito yung mga mga estudyante nagrereklamo yung mga sila tsaka yung mga magulang nila. Siyempre, probinsya yan Karamihan dyan talagang iginagapang ang kanilang pag-aaral ng kanilang mga magulang. At karamihan dyan, sigurado yan, mga magsasaka lang ang mga magulang. Pero katakot-takot po ang sinisingil. Meron ngayong online petition laban dito sa Notre Dame of Marble University. Kanina, chinecheck ko ang mga pwede kong makontak, website, mga Facebook account. Wala CHED at saka DepEd. Kung saan kayo ibabato. Pag nag-post, nag-comment ka, sasagutin ka kaagad, yung mabilis na sagot. Na pumunta ka sa ganung site, pag binuksan mo, wala, hindi mo makapupuntahan. Katarantaduhan po lahat, mga kaibigan. Kasi po, kakapusin tayo ng oras. May mga babatiin tayo
merong nagbe-birthday ngayon, ha? Unahin ko nang batiin yung katropa natin na si Rosita DC. Birthday niya ngayon eh. Nabati natin ha, sa kanyang kaarawan ngayon, si Rosita DC, katropang Lapid Fire. Birthday din ho ni Jaden McHale. Ewan ko ha kung tama po ang aking pronunciation. Si Jaden McHale Suryo, anak ho yan. Pangalawang anak daw ni Ginoong Senen Suryo. Birthday din ni Estrellita Mateo Ikejima. Nasa Japan yan, ano? At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Eto, magbabasa tayo ng mga text dito. Ang gagawin ni Velasco sa kamera, mag-aantay lang ng dikta kay Inday Sara. Ayan, sabi ni Sierra Charlie de Guzman. Ito naman. Bakit wala dinidisplay sa barangay mga nabigyan ng SAP? Oo nga naman, ano? Dapat na pinapaskil nila. Wala na ho yan. Huwag na kayo umasa. Kaya swerte ng mga congressman eh. Ilang araw lang bakasyon, 2 milyon. Hayop, ano? Ayan, dapat comment. Pwede po ba umiling na palawigin pa ang programa hanggang 1 p.m.? Ano? 1 a.m. na yun. Kasi sobra po kaming tagahanga. Sa radyo pa, malo ng bayad dyan. Radyo, babayad tayo eh. Black timer tayo ngayon eh. Sabi naman itong 8969 ang huli, Alang Cayetano, swapang sa kapangyarihan. Hindi niya ba alam na ang pangako is unbreakable? Ibinigay na ang para sa kanya at ang para sa iba, ang gusto niya ay sa kanya pa rin. Swapang talaga. Si Boy Llanera ay nagpapabati sa atin. Binabati natin, matagal na natin taga-subaybay yun. Oo nga, no? Bukas nga, ganun ang gagawin natin. Magbabasa tayo ng ibang text na on the air pa tayo sa radyo. Kasi nga naman, hindi na nila mapapakinggan. Hindi ba? Kung babasahin natin after 11 a.m. Bueno, babati-bati tayo dyan. Nabati natin ang mga katropa natin sa tropang Lapid Fire. Sina Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Sa Italy, si Buenos Dias Joel Diaz at si Carolina Luge. Si Greg Belus Jr. Susana de los Santos nga pala, no? Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si Andres Bonifacio, June Gases, isang musician na nakabase sa Guam. Dati po siyang lead vocalist ng dating bandang Abracadabra. Sino pa ba? Si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya
na musician dyan sa Guam. Si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Andres Bonifacio, Raul Villanada, Jun Di Valencia, si Ramon Santos, Hani Liwanag, si Gab Alejandro, Payas Primo, si Val Luga, Elsa Morales, Dean Eclar, Reggie Marquez, Michael Kalinisan, De Grano, Jun Juming Akabayo, Candy Hart ng Japan, si Eric Partosa ng Reno, Nevada, Roel Kaagbay, yan, Naku, buwisit ito. Ba't kaya nagkakaganito tong cellphone ko? Hindi, yung pag ginawakan ko siya, biglang babalik doon sa kwan, mawawala na yung mga comments, tsaka yung viewers. Si Evangelito Dalangin, Marlon Lopena Constantino ng West Covina, Dreire Dehau, from Regina, Canada, Cynthia Tordesillas, si Marilyn Valencia Smith, si Michael Kalinisan. Nabanggit na natin si Michael kanina. Si Luz Bimin Romana, si Don Pelimon Injape, Ella Samson Albiar, na ating katropa nga pala. Si Roy Japan Tour, Reggie Marquez, Sally Pascual Ronyo, si Elsa Morales, sino pa ba? Nawala eh. Si bueno, mga kaibigan, wala na po tayong oras eh. Pasensya na po doon sa hindi natin mga nabanggit ngayong gabi. Ano po? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po lamang sa palatuntunang Lapid Fire. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Lord Alan Velasco. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na